matters. So yung tanong na, sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na i-cite kaugnay ng mga kaso. Identity questions are Miss Alice, binabaliktad nyo na yung sinabi nyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo, kasi bank document mo ito, nilista mo dito. Pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac. Wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So, I'm just putting that on record. So, ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na one related question. Madam Chair, may I invoke? I am not going to invoke or raise a point of order, but may I invoke Section 19 of our Senate rules, which states the privilege against self-incrimination. A witness can only invoke his right or her right to self-incrimination, Madam Chair, only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is propounded to her. However, Madam Chair, the witness or the resource person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen. Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, hindi naman kayo mai-incriminate, simpleng tanong kung sino ka. And additionally, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Lilipat pa kami kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session. And before I proceed, I just like to recognize the presence of Sen. Loren. Salamat, Sen. Loren, for your good morning, Madam participation Chair. today. Good morning po. Miss Alice, gusto kong ipaalala sa'yo na ayon mismo sa Korte Suprema, in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na, sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na i-cite kaugnay ng mga kaso. Identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao. No? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say that you are. Sige, i-rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Miss Alice? Opo, Madam Chair, ako po si Alice Go. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Go. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist not to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi. Tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At nanay nyo? Nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad nyo na yung sinabi nyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo, kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo, si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Yes, and Lauren, for one related question. Nag-off na po siya. Pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak. So, I bring that to the body. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac.
wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pang ang question, ay nagsisinungaling na? Salamat, Sen. Lauren. So, thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitibay yung ihahaing motion ni na Majority Leader at Sen. Joel Madam after Chair. proper time. Madam Chair. Yes, Sen. Rafi, for one related question. Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Goo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Miss Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Ay, thank you po. Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Ngayon, This yes, is related. Sen. This is Joel, a related, Madam related Chair. question. Very related. Madam Chair, obviously itong nambasto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Gua Huaping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Goo at nitong si Chinese National Gua Huaping. At in-establish po doon na match and the same person si Gua Huaping at si Alice Goo. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Gua Huaping at si Alice Goo ay iisang tao? Miss Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po si Alice Goo po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo at wag nang magsinungaling sa komiteng ito. Miss Alice. Chair? Short interjection. Yes, Senator Roy, for one related question. May I ask from the chair kung pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya para maklaro tayo kasi kung palagi siya mag-involve ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan yung sagutin yung tanong ni Senator Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Tungkol po sa personal ko pong safety po. Kaya Okay. nga, ano yun? Anong threat, anong safety? So anong threat nakikita mo? May Para matulungan ka namin. Sige. death threat po. May Sino death threat. nag-threat? Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you May discuss it threat in po. public? The people ought to know about may, it. May death threat po na meet. Sino ang nagbabanta sa'yo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, Yes, Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mong sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, Sec, may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa'yo? sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Kasi nga po, may safety problem nga po ako. Madam Chair,
that answer is unacceptable as far It is unacceptable, Senyor. Pero parang sasagutin natin. yung committee sa kanyang safety pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo, hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Ms. Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport. Sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Madam Chair, Yes, and Lauren, for thank you. one related question. since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya. Tapatin lang tayo. Sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair. For the record, para sa kabatiran ng lahat, at lumabas na po ito sa mga nakaaraang maring mayroong birth certificate na nakuha through late registration of live birth, pero mismong ang PSA, I'm sure mako-confirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ilial were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ilial were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yun yung unang-unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, alias Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Miss Alice? Madam Chair, lumaki po ako, alam ko po ako ay isang Filipino. 1 minute suspension. Pahingi po sa mga kasama na a quick Sen. Rafi, if you will allow, I request you and all the colleagues, mag 1 minute suspension tayo, a quick discussion sa ating mga senador, kung maaari po. We are suspended for
Mabilis lang to sana, Madam Chair. Please, Sen. Rafi, and then Related please, to sa we need to sinabi take ni a 1-minute Lore. suspension. Yes, Sen. Rafi. Malala ko yung sa previous hearings ng committee ninyo, nabanggit yung pangalan John Patrick Samson na supposed to be fixer na tumulong para ma-facilitate yung pagkakuha ng late registration, birth certificate hanggang passport ni Miss Alice Goo. Bakit hindi po natin siya inimbitahan? Salamat, Sen. Rafi. Actually, iimbitahin natin yung si Jonathan Samson sa susunod na pagdinig. Bahagi po siya ng tanong ko mamaya-maya sa ibang resource person natin. So let us... Last na po. Yes, please. Last na and Last na. before we suspend. Yung last hearing, merong sinulat si Sheila Go sa papel na sabi niya secretary, hindi naman yun sa executive session. So pwede bang may divulge kung sino yung dalawang pangalan na sinulat na hindi nabanggit sa hearing ng mga senador? Mamaya po ay i-divulge din yung dalawang pangalang iyon, pero meron na pong isang related resource person sa dalawang iyon na nandito ngayong araw at siguradong matatanong natin. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. Sir, Sen. Joel, before we suspend for 1 minute. to suspend the deliberation, and I already anticipating, Madam Chair, what is going to happen when we suspend the deliberation. And I'm just giving one chance again to Alice, Madam Chair, because this will help me decide in the as we suspend the hearing today to talk about your fate as a resource person. If it is true, Miss Alice, ako muna, Miss Alice. Miss Alice, Miss Alice, pakinggan po ang senador. Ako muna, attorney, please. Attorney, Sinasabi mo may death threat ka, pero ayaw mong sabihin kung saan nang gagaling yung death threat mo. Ni ayaw mong sabihin ba sa amin kung ito'y tawag o sulat o text? Kasi kung hindi ka totoong nagsasabing may death threat ka. Miss Alice. Opo, Sen, magsasabi po ako, wag lang po in public. May death threat ka ba? Meron po. Magsasabi po ako, wag lang po in public. Well, I will accept that, Madam Chair, but ang problem kasi is kung yung death threat na yan, totoo o hindi, Madam Chair, dahil ayaw talaga niya magsalita. I will yield, Madam Chair, to the wisdom of the committee. Thank you. Salamat, Sen. Joel. At saka ang hirap kasi ang dami mo nang sinabing hindi totoo eh. Tapos babalik ka dito, magsasabi ka na naman ng isang malaking kwento, pinakamalaki so far, death threat. Kaya siguro naman maintindihan mo, bakit hindi kami maniwala. Hindi mo pa nga pinatotohanan yung mga unang kasinungalingan mo. Ngayon may bago ka namang gusto mong paniwalaan namin. So we will suspend for 1 minute and then resume after 1 minute. Sa hearing